audio room, would you change the mic? That mic, not that one. Test mic test, test mic test, 1, 2, 3. Let's open the Bible, John chapter 13. Buksan po natin sa 1, Kapitulo 13. John chapter 13, Sa 1 po, Kapitulo 13. verse 1. Sa may talata 1 po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. In verse 14 and 15, let's read it together, 3, 2, 1. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo yung In verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. So in John chapter 13, we can see the Last Supper of Jesus. Kaya dito po sa 1, Kapitulo 13, may kita po natin dito yung huling hapunan ni Yesu Kristo. The Jesus already knew the next day he will be caught and died on the cross. Kaya sa panahon po na ito, alam na po ni Yesu Kristo na siya po'y dadakpin at siya po'y mamamatay na sa krus. So before Jesus left this world, Jesus really want to share the most important message with his disciples. Kaya nga po bago po iwan ni Jesus ito pong mundo, gusto niya po talagang iwan sa kanila yung isang napakahalagang aral. So from chapter 13, we can see the last message of Jesus. Kaya mula po dito sa Kapitulo 13, may kita na po natin dito yung mga huling testamento o may huling mensahe ni Jesus. In chapter 13, the most important message is that we should be humble to serve each other. Sa chapter 13 po, yung huling mensahe po dito ni Jesus ay dapat tayo magpakumbaba na mapaglingkuran yung isa't isa. Jesus came to this world to serve us. Kaya sa Yesu Kristo po, siya po'y pumarito dito sa mundo para ipaglingkuran po tayo. And he served us until he died. At kanya po tayong pinaglingkuran hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Like this, we have to serve each other with a humble heart. Kaya po nito, dapat po nating paglingkuran yung isa't isa ng may mapagkumbabang puso. So the verse 1, so we're gonna learn the lessons in chapter 13. Pag-aaralan po natin yung aral dito po sa Kapitulo 13. The verse 1, would you read again? Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. So Jesus loves his people until the end. Kaya minahal po ni Jesus yung kanyang mga tao hanggang sa katapusan. But here are two kinds of people, Iscariote Judas and the Apostle John. Pero dito po, meron po dalawang uri ng tao. Si Judas Iscariote at si Apostol Juan. So they are so different. Kaya sila po talaga ay may malaking pagkakaiba. Let's look at the verse 23. Tignan po natin sa verse 23. So Jesus loves everyone and until the end. Kaya minahal po ni Jesus yung lahat ng tao hanggang sa katapusan. But depending on the people, whether they receive this love or reject, they are beloved by Jesus or they cannot receive the love of Jesus. Pero depende po sa tao kung kanila bang tinanggap yung pag-ibig ni Jesus o kanila po itong tinanggihan. Kaya nakadepende po doon kung matatawag kung iibigin ba ni Jesus yung tao po na tumanggap ng pag-ibig niya at yung mga tao po na hindi po tumanggap ng kanyang pag-ibig. So verse 23, now there was a leaning of Jesus' bosom, one of his disciples, whom Jesus loved. Kaya dito po sa verse 23, isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus ang nakahilig malapit kay Jesus. So
this disciple is Apostle John. Kaya yung alagad po na ito ay si Apostol Juan. So can you imagine how much they are friendly, lovely? He leaned to the bosom of Jesus. Kaya naisip niyo ho ba kung paano po nila minamahal yung isa't isa? Dito po sinabi na nakahilig po siya malapit kay Jesus. Maybe Jesus hugged the Apostle John, At maaari, iniyayakap din ni Jesus si Apostol Juan. and when he asked the question, he turned and asked him in his bosom. At kapag nagtatanong po si Juan ng tanong kay Jesus, siya po'y umiikot sa may tiyan po ni Jesus at tinatanong po siya. The Apostle Peter was afar, Si Apostol Pedro po, malayo po siya. so he asked the Apostle John to ask the question to Jesus. Kaya tinatanong pa niya si Apostol Juan para tanungin si Jesus. So this Apostle John was the disciple that Jesus loved. Kaya ito po si Apostol Juan na isa po sa mga alagad na minamahal po ni Jesus. In John chapter 20, Sa 1 po, Kapitulo 20, John chapter 20, verse 2, then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved. kaya dito po sa verse 2, kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. And chapter 21, verse 7, Ganoon din po sa chapter 21, verse 7, therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter. kaya't ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro. The verse 20, then Peter, turning around and saw the disciple whom Jesus loved following. At sa verse 20, pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Whenever Apostle John introduced himself, I'm the one disciple that Jesus loved. Kaya sa tuwing pinapakilala po ni Juan yung kanyang sarili, sinasabi po niyan, ako yung alagad ni Jesus na kanyang minamahal. But Iscariote Judah is so different. Pero si Judas Iscariote po, ay kakaiba po siya. What do you think? Jesus loved even Iscariote Judah or only the Apostle John? Tingin niyo po, minamahal lang ba ni Jesus si Apostol Juan? Hindi ba niya minamahal si Iscariote Judas? Jesus loved everyone. Mahal po ni Jesus yung lahat. But why the Apostle John becomes the one that Jesus loved? Pero bakit po si Apostol Juan yung isang tao na minamahal po ni Jesus? Because he desired the love of Jesus more. Kasi po, kanya pong ninanais yung higit pa pong pag-ibig ni Jesus. So why the Iscariote Judas cannot be saved? Pero bakit hindi maging gaya ng ganun si Judas Iscariote? Because he doesn't have any space in his heart to accept Jesus' love. Dahil wala pong puwang sa kanyang puso na tanggapin po yung pag-ibig ni Jesus. He rejected love of Jesus until the end. Kundi kanya pong tinanggihan yung pag-ibig po ni Jesus hanggang sa katapusan. So there is a sunshine. Kaya halimbawa, meron pong sinag ng araw. The sun shines on everyone. Di ba yung sinag ng araw, ito po'y sumisikat sa lahat ng tao? And somebody goes out and received a lot of sunshine. At merong mga taong lumalabas at nakakatanggap po sila ng higit pa pong sinag ng araw. Somebody stays in the darkness. At meron naman po nananatili po sa kadiliman. And even though there is a sunshine out there, he cannot receive any sunshine. Kaya kahit po meron pong araw na nasa labas, hindi po niya matatanggap yung sinag ng araw. God loves everyone. Kaya mahal po ng Diyos lahat ng tao. But depending on whether they receive this love or not and desire this love more or not, they can be loved or they reject the love. Pero depende po kung makakatanggap ba sila ng pag-ibig o hindi. O kaya kung nanaisin pa ng higit yung pag-ibig na to o hindi, doon po madidepende kung matatanggap ba nila yung pag-ibig ni Jesus o hindi. Let's look at the chapter 13 verse 2. Sa 1 po, Kapitulo 13, verse 2. Would you read? Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Iscariot Judas didn't have any space to receive God's love. Kaya sa puso po ni Judas Iscariote, wala pong puwang doon para tanggapin yung pag-ibig ni Jesus. His heart is full of how to betray Jesus for the money.
kundi yung kanya pong puso ay nakalagay po doon kung paano po niya may pagkakanulo sa Jesucristo gamit yung pera. In verse 2, the Satan put that idea betraying Jesus. Kaya dito po sa verse 2, inilagay po ng Diablo o ni Satanas yung ideya na yon sa puso ni Judas. You know, the Satan cannot read, cannot see our heart. Alam niyo po 'di ba na si Satanas po hindi niya po kayang basahin o malaman yung nasa loob ng ating puso. So when we study the Job chapter 1, the Satan didn't know how much pure the Job's heart. Kaya kung ating pong pag-aaralan yung Job Kapitulo 1, may kita natin doon na hindi po alam ni Satanas kung gaano na lamang po kadalisay yung puso ni Job. But he can observe our life. Pero kaya niya pong pagmasdan yung ating pamumuhay. That's why he can find our weakness and he can guess what's inside our heart. Kaya po malaman o makita ni Satanas yung ating pong kahinaan at kaya niya pong hulaan kung ano yung nilalaman ng ating puso. He already saw how many times the Iscariot Judas stole the offering. Kaya dito po, nakita niya na po si Iscariote Judas na marami na po siyang beses na ninakaw yung kanila pong pera. That's why the Satan already knew. In his heart, the first priority is money. Kaya si Satanas, nalaman niya na po na sa puso ni Judas, yung kanya pong prioridad ay yung pera. So he attacked by his weakness. Kaya inatake po ni Satanas si Judas gamit yung kanyang kahinaan. Like this, Satan observed our life. Kaya gaya po nito, pinagmamasdan po ni Satanas yung ating pamumuhay. He's the weak of the another gender. Mahina siya sa pakikipagrelasyon sa ibang kasarian. He is weak of laziness. Ito mahina to sa katamaran. He is weak at the misunderstanding. At ito or naman, judgment. mahina naman to kasi mahilig siyang humatol o humusga. And he is jealous. At siya rin ay nagseselos. When the Satan observe our weakness, through that weakness, Satan tried to make us stumble. Kaya kapag napagmasdan na po ni Satanas yung ating pong kahinaan, gamit yung kahinaan po natin, titisurin po tayo ni Satanas. Probably the Satan tried to put this idea, betraying Jesus, to other disciples. Maaari po, sa ibang alagad po ni Jesus, inilagay din po ni Satanas na kanila rin pong ipagkanulo si Jesus. The Peter, when he worked, suddenly that idea comes out of his heart. Kaya maaari si Pedro, habang naglalakad siya, bigla-bigla, nagkakaroon po siya ng ganong ideya. What if I betray Jesus with the 30 silver? Paano kaya kung ipagkanulo ko si Jesus sa halaga ng 30 na pilak? Maybe I'm gonna be rich. Maaari maging mayaman ako? When he think that kind of idea, he really gets surprised. Maaari nung naiisip niya yung ideya na yun, talagang nagugulat siya. Maybe he slapped his face Maaari sinasampal niya po yung kanyang muka. and he shout to himself, "What are you thinking?" At maaari sinisigawan niya yung sarili niya, ano bang iniisip mo? But Iscariot Judas hold that idea. Pero si Judas Iscariote po, kanya pong hinawakan yung ganong ideya. Why I didn't think about that? Sabi niya, oo nga, ba't di ko naisip yun? So sometimes in our Christian life, some ideas, an evil idea, suddenly pop up. Kaya minsan sa ating pong buhay Kristyano, di ba, bila na lang pong may lumilitaw na mga masasamang ideya. Please remember, that moment, Satan maybe can put that idea in your heart. Kaya pakiusap po, alalahanin niyo po na sa panahon po na yun, si Satanas po yung naglagay ng masamang ideya na yun sa iyong puso. The important thing is whether we hold that idea or not. At yung mahalagang bagay na po doon, kung atin bang pangahawakan yung ideya na yun o hindi. The Iscariot Judah hold that idea. Ngunit si Judas Iscariote po, kanya pong pinanghawakan yung ideya po na yun. That evil idea is getting bigger. Kaya nga po yung napakasamang ideya po na yun ay lumaki ng lumaki. Then verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Jesus still loves him. Kaya mahal pa rin po siya ni Jesus. So Jesus said, what you do, do quickly. It means this is the last chance. That was the last chance for Iscariot Judah to repent. Kaya sabi ni Jesus na gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Ibig sabihin, ito na lamang po yung huling pagkakataon para kay Judas Iscariote na magsisi. When he heard this word of Jesus, he should have felt the guilty. Kaya 'di ba kung narinig niya po yung salitang ito kay Jesus,
dapat po siyang nakonsensya. He should have said, Lord, you already knew that? Dapat sinabi niya, di ba, na, Panginoon, alam mo yun? I want to repent because I was thinking how to betray you. Gusto ko sanang magsisi dahil iniisip ko kung paano kita ipagkakanulo. But at that time, he fixed his heart. Pero, He determined his heart. pero nung oras po na ito, nakapagpasya na po siya sa kanyang puso. That's why the Satan entered him. Kaya nga po, pumasok si Satanas sa kanya. The verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't pagkatapos tanggapin ng tinapay, ay nagmamadali siyang lumabas, noon ay gabi na. When he went out, it was night. Kaya nung lumabas na po siya, gabi na po noon. When he rejected the Jesus love, he went deeper and deeper into the darkness. Kaya nung patuloy po niyang tinatanggihan yung pag-ibig po ni Jesucristo, siya po ay patungo na po sa kadiliman ng kanyang buhay. Finally, he entered the eternal darkness, eternal hell. Hanggang sa kahuli-hulihan po, siya po ay pumasok na po sa walang hanggang kadiliman, sa walang hanggang impyerno. So Jesus loves everyone. Kaya minamahal po ni Jesus yung lahat ng tao. And when we receive this love, we get salvation. At nung matanggap po natin yung pag-ibig po na yon, tayo po inaligtas. If we reject this love, we cannot be saved. Ngunit kung tatanggihan po natin yung pag-ibig po na yon, hindi po tayo maliligtas. Not because of the lack of love, but because we rejected it. Hindi po dahil sa kulang po tayo sa pagmamahal, kundi dahil atin po itong tinanggihan. And even after we get salvation, Jesus still loves us. At maging pagkatapos po ng kaligtasan, binamahal pa rin po tayo ng patuloy ni Jesus. But depending on how much we desire that love and receive that love in our life, our Christian life is totally different. Pero depende po kung paano po nating ninanasa o ninanais o atin pong tinatanggihan yung pag-ibig po ni Jesus, doon po magbabase yung kalagayan ng ating buhay Kristiyano. Why the Iscariot Judah didn't receive the love of Jesus? Kaya bakit ba hindi nakatanggap si Judas Iscariote ng pag-ibig ni Jesus? Because his heart was full of worldly desire. Dahil yung kanyang puso ay punong-puno po na makasanlibotang mga pagnanasa. And also, he felt guilty later. That's why too much guilty. That's why he didn't receive the love of Jesus. At kinalaunan po, siya po ay sobra pong nanlumo o sobrang nanghinayang, kaya nga po hindi po siya nakatanggap ng pag-ibig ni Jesus. So when Jesus died on the cross, he felt great guilty, but he didn't know the love of Jesus is greater than his sin. Kaya nga po nung namatay po si Jesus sa krus, siya po ay nakaramdam ng malaking konsensya, kaya nga po hindi niya na po naunawaan na yung pag-ibig ni Jesus ay mas malaki pa kaysa sa kanyang kasalanan. So instead of repentance and returning to Jesus, he decided to commit suicide. Kaya imbes na siya po ay magsisi at bumalik kay Jesucristo, siya po ay nagpasya na pong magpakamatay. I believe, when I meditate the life of Iscariot Judas, I believe that is also the two reasons why we cannot experience the love of Jesus in our Christian life. Kaya habang pinagbubulay-bulayan ko po yung buhay po ni Judas Iscariote, naniniwala po ako na ito rin po yung dahilan kung bakit po hindi tayo nakakatanggap ng higit pang pag-ibig kay Jesus sa ating buhay Kristiyano. Some brothers and sisters, their heart is full of worldly desire. That's why they cannot experience the love of God in His Christian life. Kaya ilan po sa mga kapatid natin ay punong-puno po ng mga pagnanasa sa sanlibutan sa kanilang puso, kaya hindi po nila maranasan yung dakilang pag-ibig ni Jesucristo sa kanilang buhay Kristiyano. All my friends have boyfriends and girlfriends. I want. Kaya lahat ng kaibigan ko may boyfriend and girlfriend na, gusto ko din nun. All my friends traveled so many nations and so many good places. Lahat ng kaibigan ko nakapunta na sa magagandang lugar at mga magandang bansa. They wear the good clothes and they use the very nice phone. Nagsusuot sila ng mga magagarang kasuotan, ganun din gumagamit sila ng magagandang cellphone. Why not me? Bakit hindi ako? I want. Gusto ko rin nun. So, when our heart is full of worldly desire, there is no space of Jesus' love.
Kaya kapag yung ating pong puso ay punong-puno po ng pagnanasa sa sanlibutan, wala pong puwang doon para makapasok yung pag-ibig ni Jesus. And some brothers and sisters, they cannot be used by God because of guilty. At may mga kapatid din po na hindi po magamit po ng Diyos dahil po sa kanila pong napakalaking konsensya. Actually, even though the Iscariot Jew that betrayed Jesus, if he repented, he could be used by God. Sa katunayan po, kung si Judas Iscariote po ay hindi po nagpakamatay, kahit na namatay na po si Yesu Kristo, kung siya po ay nagsisi, maaari pa rin po siyang magamit ni Jesus. In our Christian life, sometimes we make a mistake. Di ba sa ating buhay Kristiyano, minsan tayo po ay nagkakamali pa. And sometimes we can be absent on Sunday. At minsan din po, hindi tayo nakakapunta ng Sunday. And sometimes we can be absent in our ministry. At minsan din, maaaring hindi tayo makabahagi sa ating ministeryo. But at that time, the Satan whispered us, Kaya sa oras po na yun, bubulungan po tayo ni Satanas. you absent many Sunday sermons. O di ba, hindi ka na nakapunta ng maraming Sunday sermon. What do you think? What other brothers and sisters or pastor think about you? Ano sa tingin mo? Ano kaya iniisip ng mga kapatid o ni pastor sa'yo? If you go back, they look at you like this. Kapag bumalik ka pa, titignan kanila na gaya nito. You are absent in your ministry. Hindi ka nakatulong sa ministry nyo, ha? You are so shameful to return. Di ba nakakahiya nang bumalik? You already absent the Bible reading. O di ba hindi ka na nakapagbasa? No, you cannot be used by God. Hindi ka na magagamit ng Diyos. So when we blame ourselves too much and feel guilty too much, we cannot return to God. Kaya pagka sobra po na ating pong sinisisi yung ating sarili o kaya sobra po yung ating konsensya, hindi po tayo magagamit ni Jesus. We have to believe Jesus still loves us. Dapat po tayong manampalataya na mahal pa rin tayo ni Jesus. We still have the chance to recover our Christian life. Meron pa rin po tayong pagkakataon na mapanauli po yung ating buhay Kristiyano. But sometimes because of the worldly desire, sometimes because of the too much guilty, we give up our Christian life. Pero minsan, dahil sa pagnanasa natin sa sanlibutan o kaya labis na pagsisi sa ating sarili, yung atin pong sinusuko yung ating buhay Kristiyano. Even though we make a mistake and stumble, we have to pray, Lord, I believe you already forgave even these sins. Please give me the chance to recover my Christian life. Kaya nga po, pagka ganun na po yung naranasan natin, kung tayo po yung nagkamali at tayo po yung natisod muli, manalangin po tayo na, Panginoon, alam ko yung pagkakamali ko, yung kasalanan ko, napatawad mo na, kaya pakiusap, tulungan niyo po ako na makapanumbalik ulit sa aking buhay Kristiyano. When we desire more to experience the God's love, we will experience the love of God more and more. Kaya kung atin pong nanaisin pa na maranasan po yung pag-ibig po ng Diyos, tayo rin atin pong mararanasan pa ng higit pa yung pag-ibig ng Diyos. Let's look at Mark chapter 5. Tignan po natin sa Marcos, Kapitulo 5. Mark chapter 5, verse 30. Kapitulo 5 po, verse 30. 30, would you read? Mark chapter 5, verse 30. Mark 30. 30. Verse 30 po, pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Here is a woman who suffered because the flow of the blood for 12 years. Kaya nandito po yung isang babae na nakaranas na po ng pagdurugo sa loob ng 12 taon. But only this woman was healed when she touched Jesus. Pero ito lamang pong babae yung gumaling nung kanya pong hinipo si Jesus. Jesus said, who touched my clothes? Kaya sabi ni Jesus, sino ang humipo sa aking damit? Actually, at that time, so many people touched Jesus. Sa katunayan po, sa panahon po na ito, marami na pong tao yung humahawak kay Jesus. But why this woman only experienced the grace of Jesus? Because she desire more. Pero bakit yung itong babae lamang po yung nakaranas ng pag-ibig ni Jesus? Dahil kanya pong ninais ng yung higit na pag-ibig ni Jesus. So if we don't have any desire, nothing happened in our Christian life. Kaya kung wala po tayong pagnanais, wala po talagang mangyayari sa ating buhay Kristiyano. We cannot experience the grace of God. Hindi po natin mararanasan yung biyaya ng Diyos. Let's look at the Mark chapter 7. Kaya tignan po natin sa Mark chapter 7.
Mark chapter 7, verse 27. Sa verse 27 po, Here is the woman from the Syrophoenician. kaya nandito po yung isang Gregong babae mula sa Syrophoenicia Then her daughter was demon possessed. at yung kanya pong anak na babae ay inaalihan ng demonyo. So she came to Jesus and asked, please help the healed her daughter. Kaya lumapit po siya kay Jesus at tinanong umiling sa kanya na pagalingin yung kanyang anak. In another book, the Jesus was silent, no answer. Kaya sa ibang aklat po, hindi po sumagot si Jesus. But later, Jesus said, verse 27, would you read? At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Children indicates Israel people, Kaya yung mga anak dito, tumutukoy po ito sa mga Israelita. and dog indicates Gentiles like this woman. At yung mga aso naman, ito po yung tumutukoy sa mga Griego o sa mga Hintil gaya nitong babae. So it means you are dog. You are not worthy to receive my grace and help. Ibig sabihin nito, isa ka lamang aso, kaya hindi ka nararapat na makatanggap ng biyaya at ng tulong. But she didn't give up. Pero hindi po siya sumuko. She didn't care because she really desired to help to save her daughter. Kaya wala po siyang pakialam dahil gustong-gusto niya po talagang mapagaling yung kanyang anak na babae. So verse 28, would you read? Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak. Yes, I'm a dog. Ibig sabihin, oo, ako'y aso. But even the dog received the crumbs. Pero maski po yung aso ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain. So I don't need the big grace. I just need the little grace like a crumbs. Kaya hindi ko gusto yung mas dakilang biyaya, kundi sapat na sa akin yung maliliit na pagkain. And Jesus praised her faith. Kaya pinuri po ni Jesucristo yung kanyang pananampalataya. So there are so many people, but only this woman received the help of Jesus. Kaya napakarami pong tao, pero itong babae lamang po yung nakatanggap ng tulong ni Jesus. Because she desired more than anyone. Dahil kanya pong ninais yung tulong ni Jesus, nang higit pa sa iba. Let's look at the Mark chapter 10, At tignan pa natin sa Mark chapter 10, verse 46. sa verse 46 po. Verse 46, would you read? At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Here is a blind Bartimaeus. Kaya nandito po yung bulag na si Bartimeo, He is begging the money. siya po yung namamalimos ng pera. But when Jesus visited Jericho, he cried out. Pero nung bumisita po si Jesucristo sa Jericho, siya po ay sumigaw ng malakas. So verse 47, when he heard that it was Jesus of Lazarus, he began to cry out and said, Jesus, son of David, have mercy on me. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus na anak ni David, mahabag ka sa akin. And other people scolded him, be quiet. At pinagalitan siya ng ibang tao, sinabihan siya na, uy, manahimik ka. But verse 48, he cried out all the more, son of David, have mercy on me. Pero dito po sa verse 48, siya po'y lalo pang nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Then finally, Jesus called him. At sa kauli-ulihan, tinawag po siya ni Jesus. Then verse 50, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. He's a beggar. Di ba siya po'y pulube? So garment is everything to him. Kaya yung balabal po niya ay lahat-lahat na po para sa kanya. But he threw his garment and went to Jesus. Pero inihagis niya po yung kanyang balabal at lumapit po kay Jesus. He didn't care what he has Wala na po siyang pakialam kung ano mang meron siya. because has a more important wish. Dahil matatanggap niya na po yung kanya pong higit pang mahalagang kahilingan. He's blind. So when he came to Jesus, maybe he fell down and hit the wall, but he didn't care. Di ba, siya po'y bulag, pero habang papunta po siya kay Jesus, maaari na natumba pa siya o kaya nabangga sa pader, pero wala po siyang pakialam. Because he really desired to open his eyes. Dahil ganun na lamang po niyang ninanais na makakita. Then the verse 51, Jesus asked, what do you want me to do for you?
At sa verse 51 po, tinanong po siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? What do you think? Jesus already know his wish or not? Tingin niyo po, alam na ba ni Jesus yung kanyang kahilingan o hindi pa? Jesus already knew that. Alam na po ni Jesus. Why did Jesus ask him? Pero ba't tinanong pa po ito ni Jesus? Because Jesus wants to test how much he desires. Dahil gusto pong malaman o masuri ni Jesus kung gaano niya ba talaga ito ninanais. What do you want? Ano ba yung gusto mo? How much do you want? Ilan yung gusto mo? How much do you desire? Gaano mo ba ninanais yung bagay na to? Then he said, Rabbi, I may receive my sight. I want to open my eyes. At sabi po niya sa verse 51, Rabboni, ibig kong muling makakita. Then verse 52, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. So if we don't have any desire, we cannot experience any grace of God. Kaya kung wala pong pagnanais sa ating pong puso, hindi po talaga natin mararanasan yung kahit ano pong biyaya ng Diyos. Iscariot Judah didn't seek the love of Jesus. Kaya si Judas Iscariote po, hindi po niya hinanap yung pag-ibig po ni Jesucristo. That's why he didn't receive the love of Jesus. Kaya nga po hindi po siya nakatanggap ng pag-ibig ni Jesus. The Apostle John really seek the love of Jesus more. Pero si Apostol Juan po, higit niya pong ninais yung pag-ibig pa po ni Jesucristo. That's why he experienced the love of Jesus more than anyone. Kaya nga po kanya pong naranasan yung pag-ibig po ni Jesucristo nang higit pa sa iba. So he said, I'm the one disciple that Jesus loved. Kaya kanya pong sinabi na ako yung alagad ni Jesucristo na kanyang minamahal. Maybe other disciples, did Jesus love me? Maaari yung ibang alagad ni Jesus, tinatanong yung sarili, mahal ba ako ni Jesus? The Apostle John said, oh, he loves me. Pero sinasabi ng apostolon, oh, mahal niya ako. Why not you? Oh, ba't hindi ikaw? Oh, I don't feel that. Ay, hindi ko kasi maramdaman. I don't experience that. Hindi ko pa yun naranasan. Why? Jesus gave the bread to me, to you, and everyone. Oh, bakit? Eh, di ba binigyan tayo ni Jesucristo ng tinapay, sayo, at marami pang iba. Jesus taught us the all together. Di ba tinuturuan pa nga tayong sama-sama ni Jesus? Whenever I learned His word and when I received His bread, I felt His love. Sa tuwing natututunan ko yung mga salita niya at nakakatanggap ako ng tinapay sa kanya, nararamdaman ko yung pag-ibig niya. Maybe other people say, is that love? Maaari sasabihin ng ibang tao, pag-ibig ba yun? If they don't desire that, if they don't accept it as love, they cannot experience any love of Jesus. Kaya kung hindi po nila yung tatanggapin bilang pag-ibig, hindi po talaga nila mararanasan yung pag-ibig ni Jesus. Desire, if we don't desire the love of Jesus, we cannot receive His love. Gayon din po sa ating buhay Kristiyano, kung hindi po natin nanaisin yung pag-ibig ni Jesucristo, hindi po talaga tayo makakatanggap ng ganung pag-ibig. Let's look at the 2 Corinthians, Tignan po natin sa 2 Korinto, chapter 12, verse 15. 2 Korinto po, Kapitulo 12, talatang 15. Apostle Paul's wish is to experience the grace of God and the love of God more in his life. Kaya yung kahilingan din po ni Apostol Pablo ay maranasan po yung higit pa na yung pag-ibig ni Jesus. So, the verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y may malaking kagalakan, nagugugol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? He spent his career and money and even his life. Kaya isinuko po ni Apostol Pablo yung kanya pong career, yung kanyang pera, maski yung kanyang buhay. Because he loved the church and Jesus Christ. Dahil mahal niya po yung church at si Jesucristo. Then he said, though the more abundantly I love you, the less I'm loved. Kaya sabi po niya, kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? When he devoted his life more, he was loved more. Kaya nang higit pa po niyang sinuko yung kanyang buhay ng higit pa, nakatanggap din po siya ng ganong sukat ng pag-ibig. So there are two kinds of people. Kaya may dalawa po rin ng tao. Even though Jesus loved everyone until the end,
some people receive this love, some people reject that love. Kahit na minahal ni Kristo lahat ng tao hanggang sa katapusan, yung ibang tao tinanggap ito at yung iba naman ay tinanggihan ito. Even in our Christian life, among the saved people, some brothers and sisters receive the love of Jesus more and more. Ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Sa ating po mga ligtas, depende po sa mga kapatid kung kanila pong tatanggapin o tatanggihan yung pag-ibig ni Kristo, ganun yung matatanggap nilang pag-ibig. But some Christians reject the love of Jesus and stayed still in the darkness in his Christian life. Pero may mga Kristiyano naman na tinatanggihan yung pag-ibig ni Kristo, kaya nga nananatili pa yung kanilang buhay Kristiyano sa kadiliman. Let's look at the Luke chapter 22. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 22. When Jesus had the Last Supper with his disciples, they argue. Kaya nga, nang magkaroon po ng huling hapunan sa Kristo kasama yung kanyang mga alagad, sila po yung nagtalo-talo. The issue is, who is greater than others? At yung pinag-uusapan nila kung sino yung dakila kaysa sa ibang tao, o kaysa sa iba. Verse 24, would you read? Nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. So Jesus already knew the next day he should be crucified. Kaya alam na po ni Kristo na sa susunod na araw, siya po ay ipapako na sa krus. But when you look at his disciples, in the last day, even in the last day, he dispute who is greatest. Pero nung nakita niya po yung kanyang mga alagad, maski po sa huling araw na niya, nakita po na nagtatalo-talo sila tungkol sa kadakilaan. Maari, si Kristo nakaramdam talaga siya ng labis na pagkalungkot. He probably wanted to shout, tomorrow I'm gonna die on the cross. But now you are still dispute who is greater than others? Kaya maaari gusto niya pong sigawan sila na bukas ipapako na ako sa krus tapos ngayon magtatalo-talo pa kayo kung sino yung pinakadakila. This is the last night. Ito na yung huling gabi para sa akin. But that's why the Jesus showed a great example about humble heart. Kaya nga po nagpakita po dito sa Kristo ng malaking halimbawa tungkol sa kapakumbabaan. Let's go back to John chapter 13. Tignan po natin, balikan po natin sa 1 Kapitulo 13. John chapter 13, verse 4 and 5. Sa chapter 13 po, verse 4 and 5. Verse 4 and 5, would you read? Kaya tumindig siya, pagkatapos magapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. In Israel, there are a lot of dust. Kaya sa Israel po, napakarami pong alikabok. So when the people came back to home, the servant washed the master's feet. Kaya sa tuwing umuwi po yung mga Israelita sa kanilang tahanan, yung kanila pong mga alipin, yung naglilinis ng kanilang mga paa. So washing the foot is the work of the servant. Kaya yung paglilinis po ng mga paa, o paghuhugas ng mga paa, ay gawain po ng alagad. When Jesus came to this house, nobody washed his foot. Kaya nung pumasok po sa Kristo dito po sa bahay na ito, wala po naglinis ng kanyang paa. Why? Bakit po? There are 12 disciples, Di ba, meron siyang 12 alagad, but nobody washed his foot. pero walang sino mang naghugas ng kanyang paa. Because all of them think they are greater than other disciples. Dahil lahat po sila, iniisip nila na sila ay higit pang dakila kaysa sa ibang alagad. You do it. I'm not that level. Ikaw gumawa niyan, hindi ko yan level. You do it. It's not my work. Ikaw gumawa niyan, di ba hindi ko naman yan gawain? So when they dispute, Jesus washed their foot first. Kaya habang nagtatalo-talo po sila, si Jesus po yung unang naghugas ng kanilang mga paa. They felt really shameful. Kaya labis po talaga silang nahiya. They didn't want to work for Jesus, they didn't want to serve Jesus, but Jesus served them first. Kaya ayaw po nilang maglingkod o magsilbi kay Kristo, pero pinagsilbihan po silang una ni Kristo. In Genesis chapter 18, the three people visited Abraham. Sa Genesis chapter 18 po, may 3 tao po na bumisita kay Abraham. When we read the whole chapter,
two people are angels. Kung ating pong babasahin yung buong kapitulo po nito, yung dalawa po doon ay mga anghel. One is God. Yung isa po ay yung Diyos. At the time, the Abraham washed this God's food with water. Kaya po yung oras po na yun, si Abraham po, inugasan niya po yung paa nila gamit yung tubig. Because Abraham is a servant of God. Dahil po si Abraham po ay alipin ng Diyos. But in John chapter 13, Jesus washed the foot of disciples. Pero sa 1 Kapitulo 13 po, hinugasan po ni Jesucristo yung mga paa ng mga alagad. Because nobody wants to be a servant of Jesus. Dahil walang sino man po yung nagnanais na maging alipin ni Jesus. In the church, the church is the house of God. Kaya dito po sa church, ito po ay tahanan ng Diyos. In the church, if nobody wants to be a servant, Jesus cannot be served. Kaya nga po sa church, kung walang sino man po na nagnanais na maging lingkod, hindi po talaga mapagsisilbihan si Jesus. Here is a very important rule in our Christian life. Kaya ito po yung importanting kautosan sa ating buhay Kristiyano. Let's look at the Matthew chapter 23, Tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 23, verse 11 and 12. sa verse 11 hanggang 12 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pinakadakili sa inyo, ang magiging lingkod ninyo, sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. When we serve others, we will be exalted. Kaya kapag pinaglingkuran po natin yung iba, nakakapagod po talaga yun. When we are served by others, we become low. Pero kapag tayo naman po yung pinaglilingkuran ng iba, tayo po yung pinaka mababa. So, Jesus served all the people in the lowest place. Kaya pinaglingkuran po ni Jesucristo yung lahat ng tao sa pinakamababang lugar. That's why He is exalted more than anyone. Kaya nga po, siya po ay tinaas ng higit pa sa iba. So in the church, when we serve others like a servant, we'll be exalted in the eyes of God. Kaya nga po, sa loob ng church, kung tayo po yung magiging lingkod ng lahat, tayo po ay itataas din po sa harapan ng Diyos. One deacon went to the heaven. Kaya may isang deacon po na nakapunta sa langit, Then there are many dining table, at napakarami po dong hapag, and there are many Christians sit there, at marami po mga Kristiyano yung nakaupo doon, and all the angels serve the very nice food. at lahat po ng anghel, pinaglilingkuran po sila ng mga masasarap na pagkain. Well, the angel doesn't serve this deacon. Pero yung isang anghel, hindi po niya pinaglilingkuran yung deacon na yun. So deacon called the angel. Kaya tinawag po ng deacon yung anghel, Why the whole other angels serve this Christian, but why not me? bakit yung lahat ng mga anghel na to pinaglilingkuran yung mga Kristiyano? Ba't hindi ako? Then he said, you are served so much in the world. Kaya sinabi ng anghel sa kanya, o di ba pinaglingkuran ka ng labis sa mundo? And these people serve others in the world. At itong mga tao po na ito, pinaglingkuran niya po yung ibang tao sa sanlibutan. That's why in the heaven, they are served. Kaya dito sa langit, sila yung pinaglilingkuran. Then he tried to find his pastor. Kaya sinusubukan niyo pong hanapin yung kanyang pastor. There is no pastor. Oh, ba't wala si pastor? So he asked, where is my pastor? Kaya tinanong niya, asan si pastor? Then angel answered, he went out for delivery. At sabi ng anghel, lumabas siya para mag-deliver. Naintindihan po? The pastor was served too much. At yung pastor po yung naglilingkod ng higit. So when we are served, we cannot be exalted. Kaya kapag po tayo po yung naglilingkod, tayo po ay itataas. When we serve others, like Jesus, we'll be exalted in heaven. Kaya kapag pinaglingkuran po natin yung iba, gaya po ng paglilingkod ni Jesus, tayo po ay itataas sa langit. Let's go back to John chapter 13. Tingnan po natin sa 1 Kapitulo 13. John chapter 13, verses 6 to 8. Sa verse 6 po hanggang... 6 first. Sa verse 6 po, The apostle Peter felt really shameful. kaya si Apostol Pedro po, talagang nahihiya po siya. So he said, Lord,
are you washing my feet? Kaya sabi niya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Then the verse 8, you shall never wash my feet. At sa verse 8, sabi niya, hindi mo huhugasan ang aking mga paa. That's so funny word. Di ba? Nakakatawang salita po ito. Lord, you never wash my feet. Panginoon, hindi mo pa inuhugasan yung aking paa. If he wants to say, you never wash my feet, he cannot call Jesus Lord. Kaya kung sasabihin niya na hindi pa inuhugasan ni Jesus yung kanyang mga paa, dapat hindi niya sinabi kay Jesus na Panginoon. As long as he called Jesus Lord, he should obey. Kaya di ba, kung tinatawag niya po si Jesus na Panginoon, dapat po siyang sumunod. But he called Jesus Lord, but he reject the work of Jesus. Pero tinatawag niya si Jesus na Panginoon, pero tinatanggihan niya naman yung paglilingkod ni Jesus sa kanya. Luke chapter 6 verse 46 says, Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Kaya sa Lucas 6 po, sabi ni Jesus, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? So, as long as we called our Lord, our Jesus, the Lord, we have to obey. Kaya hanggang sa tinatawag po natin si Yesu Cristo na ating Panginoon, dapat tayong sumunod. Sometimes, even though we are shameful, we have to obey Him. Minsan, kahit na tayo po'y nahihiya na, dapat pa rin po tayong sumunod. So, for example, when we absent the Sunday sermon, we are shameful to attend again. Halimbawa, di ba kapag hindi tayo nakapunta ng isang Sunday sermon, nakakahiya nang bumalik. But what is the will of God? Pero ano ba yung kalooban ng Diyos? Return to the church Bumalik ka sa church. and start your Christian life again. At yung simulang muli, yung buhay Kristiyano. But sometimes we say, Lord, even though we say Lord, we don't want to obey. Pero minsan, sinasabi natin, Panginoon. Pero sinasabi natin yung Panginoon, pero ayaw nating sumunod. I'm shameful, so I don't want to obey. Panginoon, naiiya ako, ayoko sumunod. That's not the will of God. Hindi po yan yung kalooban ng Diyos. Will of God is, even though we are shameful, if that is the will of God, we have to obey. Yung kalooban po ng Diyos, kahit na nakakahiya na, kung yun po yung kalooban ng Diyos, dapat pa rin po tayong sumunod. The Jesus wants to wash his feet. Kaya si Jesus po, gusto pong hugasan yung kanyang paa. Then the verse 13, the chapter 13 verse 8, the last part, Jesus answered him, if you do not wash you, you have no part with me. Kaya sa verse 8 po, sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Then verse 9 and 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sometimes Apostle Peter act too much. Kaya minsan si Apostol Pedro, siya po'y sumusobra na sa kanyang ginagawa. So when he get angry, nobody could control him. Sa tuwing nagagalit siya, walang sino man yun nakakapigil sa kanya. And when he is excited, nobody control him sometimes. At kapag excited naman siya, wala rin nakakapigil sa kanya. So when Jesus said, if I do not wash you, you have no part with me, then he said, okay, then not only my feet, but also all my body, please wash. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanya na kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin, kaya sabi niya, o sige, wag lamang yung aking mga paa, kundi yung buong katawan ko yung linisin mo. Sometimes too much, too much. Kaya di ba, sumusobra po siya minsan. But Jesus said, the verse 10, he who is best needs only to wash his feet, but is completely clean. Pero sa verse 10 po, sabi, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang Verse paa. 10. Verse 10. Aba. Oh. So there are two kinds of people. Kaya may dalawang uri ng tao, One who is bad and one who is not bad. yung isang napaliguan na at yung isang hindi pa napaliguan. All people are sinners. Kaya lahat po ng tao ay makasalanan.
And even though the Jeremiah chapter 2, even though we wash our hands with the soap, we cannot wash our sins. Kaya sabi sa Jeremias po, di ba, na kahit maggugas pa tayo gamit ng sabon, hindi po malilinis yung ating kasalanan. When we have dirty things on the hands, we can wash it with the water. Di ba kapag may marumi sa ating kamay at pwede natin itong linisin gamit yung tubig, But we cannot wash our sin by water. pero hindi po natin malilinis yung ating kasalanan gamit ang tubig. Only by the blood of Jesus Christ, our sins can be washed. Kundi sa pamamagitan lamang po ng dugo ni Jesucristo, yung ating kasalanan ay malilinis. So when the people realize our sins are already washed away by the blood of Jesus Christ, He's the person who is bad. Kaya yung tao po na nakaunawa na po na nalinis na yung kanyang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, siya po yung taong napaliguan na. So there are only two kinds of people: saved people by the blood of Jesus Christ and unsaved people. Kaya may dalawang uri lamang ng tao, yung mga ligtas na tao na nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo at yung mga hindi pa ligtas. And among saved people, among the people who are washed, there are two kinds of people. Ganon din po sa mga ligtas na tao, sa mga napaliguan na may dalawang uri din ng tao. Some people, every day, they wash their foot. Yung ibang ligtas na tao, araw-araw po nilang nililinis yung kanilang paa. Even though he's already take a bath, he doesn't wash his foot every day. Pero meron din na kahit napaliguan na, hindi naman nililinis yung kanyang paa araw-araw. It means, in order to have the close fellowship with God, we need to wash our daily sins. Kaya nga ibig sabihin po nito, para magkaroon po tayo ng malapit na fellowship sa Diyos, dapat po nating linisin araw-araw yung ating kasalanan. Here is one boy, Halimbawa, may isang bata, and he played with the tae. naglalaro siya ng tae, He watched it. He touched it tae. kaya pinaglalaroan niya po yung tae. And he came back home. At umuwi po siya ng bahay. Mom, help me. Ma, yakapin mo ako. The mom cannot hug her. Kaya di ba yung nanay, hindi siya kayang yakapin. You wash it tae first. Linisin mo muna yung tae mo. So even though he touched the tae, he's still son. Kaya di ba, kahit na nahawakan niya po yung tae, anak pa rin po siya. But mom cannot have the close fellowship with him. Pero yung nanay po niya ay hindi pwedeng magkaroon ng malapit na fellowship sa kanya. When we realize all our sins are washed away by the blood of Jesus Christ, we become the children of God. Kaya kung maunawaan po natin na yung lahat ng ating kasalanan ay nalinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo po yung naging anak na niya. But when we commit our daily sins, we cannot have the close fellowship with God. Ngunit kung magagawa pa rin po natin yung ating pang-araw-araw na kasalanan, hindi po tayo magkakaroon ng malapit na fellowship sa Diyos. That's why we need to wash our daily sins every day. Kaya nga po, dapat pa rin po nating linisin yung ating pang-araw-araw na kasalanan, araw-araw. It's not for going to heaven, but for the close fellowship with God. Hindi na po ito para makapunta sa langit, kundi para po magkaroon ng malapit na fellowship sa Diyos. Then how can we wash our feet? Kung gayon, paano po malilinis yung ating paa? By the word of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Let's look at Ephesians chapter 5. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 5. Ephesians chapter 5, verse 26. Sa verse 26 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. This water indicates the word of God. Kaya yung tubig po na ito, tumutukoy ito sa salita ng Diyos. So like how people wash their dirty things with the water, we wash our daily sins by the word of God. Kaya kung paanong nililinis ng mga tao yung maraming bagay nila sa pamamagitan ng tubig, dapat po nating linisin yung ating sarili sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. In the tabernacle, here is the holy place, most holy place. Kaya sa tabernakulo po, nandito po yung lugar ng kabanalan at lugar ng kabanal-banalan. And the first, they kill
the sacrifice. Una, kanila pong papatayin yung hayop na handog. So they should, before they offer the blood in the most holy place, the priest should wash his hands in the laven. Kaya nga po, yung pari po, bago po nila ihandog yung dugo po ng alay sa lugar po ng kabanal-banalan, dapat po nilang linisin o hugasan yung kanilang kamay dito po sa yung tinatawag na laver. We have to get salvation by the blood of Jesus Christ. Kaya dapat po tayo maligtas sa pamamagitan po ng dugo ni Jesucristo. And in order to have the close fellowship with God, we should cleanse our daily sins by the word of God. At para po tayo po ay magkaroon ng malapit na fellowship sa Diyos, dapat po nating linisin yung ating kasalanan araw-araw gamit yung salita ng Diyos. So I believe the many Christians already experienced. Kaya naniniwala po ako na marami na pong Kristiyano yung nakaranas nito. Before I got salvation, I was a heavy smoker. Kaya bago po ako maligtas, grabe po talaga ako manigarilyo. But when I got salvation, I didn't do anything to stop my smoking. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, wala po akong ginagawang anuman para itigil yung aking paninigarilyo. I just keep listening the word of God. Kundi patuloy lamang po ako nakikinig sa salita ng I Diyos. just keep joining the fellowship. Patuloy lang din po ako nakikibahagi sa mga fellowship. Then naturally, after 3 months naturally, I stop. At pagkalipas po ng 3 buwan, nung natural po, ako po ay tumigil na. So I learned that I really experienced this verse is really true. Kaya naunawaan ko at akin po talagang naranasan na yung versikulo po ito ay totoo. By the word of God, we can be cleansed. Sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos, tayo malilinis. And by prayer, we can wash our foot. Ganon din po, sa pamamagitan ng pananalangin, malilinis yung ating mga paa. Let's look at the 1 John. Tignan po natin sa unang 1. 1 John chapter 1, verse 9. Unang 1 po. 1 John chapter 1, verse 9. Chapter 1 po, verse 9. In verse 3, here is the purpose of the book of 1 John. Dito po sa verse 3, nandito po yung layunin ng aklat ng unang 1. The 1 John is for explaining the fellowship between God and saved people. Kaya yung unang 1 po, ito po ay pagpapaliwanag po tungkol po sa pagkakaroon ng pakikisama sa Diyos at sa mga ligtas na tao. And in order to have the close fellowship, if we have a sin, we have to confess. Kaya para po magkaroon po tayo ng malapit na fellowship sa Diyos, kung meron po tayong kasalanan, dapat po natin itong ipahayag. Verse 9, let's read it together, 3, 2, 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yes. The son make a mistake, Kaya may isang anak na nagkamali, but he doesn't say sorry to the father. pero hindi siya humihingi ng tawad sa kanyang tatay. He just knocked the door and doesn't say anything. Kundi kanyang kinandado lamang yung kanyang pinto at walang sinabing anuman. The father still loves him and wants to have a fellowship. Pero mahal pa rin siya ng kanyang tatay at gusto siyang kausapin. But if the son doesn't confess his sin, the fellowship cannot be recovered. Pero kung hindi po humingi ng tawad yung anak tungkol sa kanyang kasalanan, yung kanila pong fellowship ay hindi po mapapanauli. Even though we are all our sins are forgiven and can go to heaven, if we don't confess our daily sins, we cannot have the true fellowship with God. Kaya kahit na yung lahat nating kasalanan ay napatawad na at makakapasok na tayo sa langit, kung hindi naman po natin ihahayag yung ating kasalanan, hindi po tayo magkakaroon ng malapit na fellowship sa Diyos. So when we pray, God make us remind all our sins. Kaya habang nananalangin po tayo, tinutulungan tayo ng Diyos na maalala yung lahat nating kasalanan. Have you experienced? Naranasan niya po? Every day I experience. Araw-araw ko po itong nararanasan. When I close my eyes and start my prayer, God remind all my mistake and the darkness. Kaya sa tuwing pumipigit ako at nagsisimulang manalangin, pinapaalala ng Diyos lahat ng aking kamali at mga kadiliman. God says, you have to confess your sin first. Sinasabi ng Diyos na dapat mo munang ipahayag yung iyong kasalanan. Then we can have a true fellowship. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tunay na fellowship. That's why sometimes we have to pray, Lord, even though I don't want to hate this brother,
still I hate him. Dapat manalangin po tayo minsan na gaya nito, na Panginoon, kahit na ayoko magalit sa brother na to, nagagalit pa rin ako sa kanya. Even though I don't want to commit a sin, still I commit that sin. Kahit ayoko nang gawin yung kasalanan po na yun, nagagawa ko pa rin. Please help me to stop this sin. Pakiusap po, tulungan mo ako na matigil na itong kasalanan na to. When we confess, the fellowship is recovered. Kung kung ating po itong ipinapahayag, yung fellowship po natin sa Diyos ay napapanauli. God will say, yes, yes, I understand. And I'll help you to stop your sin. Sasabihin po sa atin ng Diyos na, oo, naiintindihan kita. Tutulungan kita na maitigil na yan. So the verse 9 says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins. So it means He recovered the fellowship. Kaya sabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pinapanauli niya po yung ating fellowship. And the last part, to cleanse us from all unrighteousness. For the future sins, God help us to stop that sin when we confess. At sa uling parte, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, sa kasalanang magagawa pa lamang po natin sa inaharap, tutulungan po tayo ng Diyos na hindi na po ito magawa. So eventually, when we continue to pray, eventually God help us to stop our sin. Kaya kapag patuloy po tayong mananalangin, sa kinalaunan po, tutulungan po tayo ng Diyos na matigil na yung ating kasalanan. And also the fellowship is the time to wash one another's foot. Ganun din po sa fellowship. Ito po yung oras para po linisin yung paa ng bawat isa. Let's go back to John chapter 13. Balikan po natin yung 1, Kapitulo 13. Verse 14 and 15. Mula po sa verse 14 hanggang 15. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding magugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So, Jesus becomes humble to serve disciples. Kaya si Jesus po yung nagpakababa para mapaglingkuran yung kanyang mga alagad. Jesus says, I showed the example. Kaya sabi niya na ipinakita ko sa inyo yung halimbawa. In order to have the true fellowship, in order to wash the one another's foot, we should be humble. Kaya para po malinis natin yung paa ng bawat isa't isa at para magkaroon po tayo ng maayos na fellowship, dapat po tayong magpakumbaba. If we boast ourselves and I'm the greater than, and everyone says he is greater than others, we cannot wash one another's foot. Pero kung magmamalaki po tayo at atin pong sasabihin na mas dakila tayo kaysa sa iba, hindi po natin mahuhugasan yung paa ng isa't isa. When we try to serve each other, we can have a true fellowship. Kapag sinubukan po natin paglingkuran yung isa't isa, doon lamang po tayo magkakaroon ng tunay na fellowship. Let's go back. Let's look at the Galatians chapter 3. Tingnan po natin sa Colosas, Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 13. Sa verse 13 po, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Bearing with one another. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. In the family, there are many kinds of members. Kaya sa pamilya po, may iba't ibang uri ng miyembro. There are matured adult, the father, Meron po mga mature na mga adult, yung mga tatay, and there are grandmother, grandfather. at meron din po mga lolo't lola. They don't have a strength, but they are wise. Wala na po silang kalakasan, pero sila po yung mga wais. But there is still baby. Pero may mga bata rin po. He cannot work. Yung mga sanggol hindi He makakalakad. make a trouble. At makakagawa pa sila ng mga kaguluhan. He fall down. He make the cup fall down and broken, Maaari niyang matabig yung isang baso at mabasag. and he just poo-poo, At tumatay lang siya. and he cry. At umiiyak. But they are family. Pero sila po'y buong pamilya. In the church,
there are many kinds of members. Kaya sa church din po, may iba't ibang uri ng miyembro. Some members are already mature. Yung ilan po ay mga mature na, Some members are immature. pero meron naman po na mga hindi pa, mga They are mature. like spiritual babies. Kaya sila po'y gaya ng mga espiritual na sanggol. Then we should bear with one another. Kaya nga po, dapat po nating pagtiisan yung isa't isa. When we have the humble heart, we can pray for each other. Kung meron tayong mapagkumbabang puso, maaari po nating maipanalangin yung isa't isa. When we humble ourselves, the next part, forgiving one another, it's possible. Kaya kung ating pong ipapagkumbaba yung ating sarili, yung sa sumunod na parte, na yung pagpapatawaran ay posible na. If anyone has a complaint against one another, even as Christ forgave you, and so you also must do. Kaya sabi, As Jesus forgave us, we have to forgive each other. kaya kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. Kaya kung paano tayong pinatawad ng Panginoon, dapat din ganun po tayo magpatawaran. Here is a great example, Matthew chapter 18. Kaya ito po yung dakilang halimbawa sa Mateo Kapitulo 18. Matthew chapter 18, verse 24. Sa verse 24 po, Here is the one man, one servant, who owed the 10,000 talent. kaya dito po yung isang alipin na may utang po ng 10,000 talento. He begged to be forgiven. Kaya siya po yung nagmamakaawa na mapatawad. Then the king had a great compassion, so he forgave him. Kaya yung hari po ay labis po talagang naawa sa kanya, kaya kanya po itong pinatawad. But the other person, borrowed the money from him. Pero yung isang tao pa po, umutang din po mula sa alipin. That's the only 100 denarii. At yung halaga po nun ay 100 denaryo. The one talent is the 6,000 denarii. Alam nyo ba na yung isang talento ay katumbas ng 6,000 denaryo? So, this man, he was forgiven the 10,000 talent. Kaya ito pong tao na alipin na pinatawad, meron po siyang utang na 10,000 talento. But he doesn't forgive 100 denarii. Pero hindi niya napatawad yung isang denaryo, 100 denaryo. That's why the king really scolded him. Kaya nga po, labis po talagang pinagalitan siya ng hari. The verse 32 and 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? All your great sins are forgiven, but why you don't forgive others? O di ba lahat ng mga malalaki mong kasalanan ay napatawad na, pero ba't hindi mo mapatawad yung iba? If we don't forgive other brothers and sisters, God will scold us. Kaya nga kung hindi natin papatawarin yung ating mga kapatid, pagagalitan talaga tayo ng Diyos. Lord, he misunderstood me and he talked about me in badly. Panginoon, mali yung pagkaintindi niya sa akin at kung ano yung pinagsasabi niya sa akin masasama. God will say, you also did it, Sasabihin sa atin ng Diyos, di ba ginawa mo rin yun? but you are forgiven. Pero pinatawad kita. Then why you don't forgive others? Kung gayon, ba't hindi mo pinapatawad yung iba? Lord, he committed a sexual sin. I Panginoon. cannot forgive him. Panginoon, nakagawa siya ng sexual na kasalanan, hindi ko siya mapapatawad. We must not allow him. Hindi dapat natin siya papuntahin dito. But God will say, you also commit sins. Pero sasabihin ng Diyos, di ba nagkakasala ka rin naman? Sometimes in your heart, sometimes with your eyes, you also commit sexual sins. Minsan sa iyong puso, minsan sa iyong paningin, nakakagawa ka rin ng sexual na kasalanan. Then when he repent, why you don't accept him? Kaya kung nagsisi na siya, ba't hindi mo pa siya mapatawad? You are already forgiven. Ikaw, pinatawad na kita. Why do you not forgive others? Bakit hindi mo mapatawad yung iba? So, if we don't forgive others, God will scold us. Kaya kung hindi po natin mapapatawad yung iba, pagagalitan po talaga tayo ng Diyos. That's why the verse 34, his master was angry. Kaya sa verse 34 po, yung hari ay nagalit. If we don't forgive others, even though we are forgiven, God will get angry. Kaya kung hindi po natin mapapatawad yung ibang tao, kahit na pinatawad na tayo, yung Diyos po ay magagalit din. In verse 35, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yes. From his heart. This part is important. Kaya ito pong taus-puso ay napakahalaga. Sometimes we forgive others not from our heart. Minsan, pinapatawad natin yung iba na hindi galing sa ating puso. When I was young, when I was a child, I did it. Kaya nung bata pa ako, ganito yung ginagawa ko. I have a younger brother. Kaya may isa pa akong kapatid. Sometimes we fought. Minsan nag-aaway kami. My father called two of us. Kaya tatawagin kami ng tatay namin. Two of you, forgive each other. Oh, And dalawa- say sorry. O kayo, patawarin niyo isa't isa, sabihin mo sorry. Then we do like this. Sorry. Ganito yung ginagawa namin. Oh, sorry na. Okay, sorry. Ah, sige, sorry na. But we don't talk anymore. Pero hindi na po kami nag-uusap. What does it mean? Ano yung ibig sabihin po nun? We don't forgive from our heart. Hindi tayo nagpatawad mula sa taos nating puso. We pretend to forgive each other, but we didn't forgive. Kundi nagpapanggap lamang po tayong pinatawad na yung isa't isa, pero hindi pa talaga. Sometimes we do it. Minsan ginagawa natin to. In the church, okay, I forgive him. Sa loob ng church, oh sige, pinapatawad ka na siya. Okay, I understand. Ah, oh sige, naiintindihan ko. But they don't talk anymore. Pero hindi na sila nag-uusap. What do you think? God will be happy or get angry? Ano po sa tingin nyo? Masisiyahan kaya yung Diyos o magagalit? God will get angry. Magagalit po yung Diyos. I forgive you. Then why you don't forgive others? Oh, di ba pinatawad kita? O ba't hindi mo mapatawad yung iba? I love you. I give you the great love. Then why you cannot share this love to others? Minahal kita, binigyan kita ng dakilang pag-ibig, pero ba't hindi mo mabahagi yung pag-ibig na to sa iba? So in the church, who is greater than others is not important. Kaya sa loob po ng church, kung sino yung pinakadakila ay hindi po mahalaga. We should be humble and serve each other. Kundi dapat po tayo magpakumbaba at paglingkuran yung isa't isa. That's why Jesus washed the foot of disciples. He showed the great example. Ito po yung dahilan kung ba't po hinugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga alagad upang magpakita ng halimbawa. If we don't be humble and don't forgive each other, Jesus should show that example again in front of us. Kaya kung hindi po tayo magpapakumbaba at hindi po patatawarin yung isa't isa, magpapakitang muli si Yesu Kristo ng halimbawa para sa harapan po natin. Because you don't serve others, I serve again. Dahil hindi mo mapaglingkuran yung iba, paglilingkuran muli kita. We will be so shameful. Labis po talaga tayong mapapahiya. Maybe we will say, Lord, Lord, I'm very sorry, and I'm gonna serve others like you served me. Maaari sasabihin natin, oh Panginoon, humingi po ako ng tawad at paglilingkuran ko na po yung iba. Let's go back to John chapter 13. Tignan po ulit natin sa 1 Kapitulo 13. That's why finally Jesus said, chapter 13, verse 34. Kaya sa kauli-ulihan, sabi po ni Jesus dito po sa 1 Kapitulo 13, talatang 34, 34. Basahin po. This is our target verse in 2025. kaya ito po yung target verse natin sa 2025. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Since we get salvation, Jesus give us this new commandment. Kaya nung tayo po'y maligtas na, ibinigay na po ni Yesu Cristo yung itong bagong utos na ito. As I have loved you, you also love one another. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. As I served you, you have to serve one another. Kung paanong pinaglingkuran ko kayo, paglingkuran ninyo ang isa't isa. As I washed your foot, you have to wash one another's foot. Kung paanong hinugasan ko inyong mga paa, hugasan din ninyo yung paa ng isa't isa. The children are very childish. Kaya yung mga bata, isip bata talaga sila. Tama po ba? The two child fought. May dalawang bata na nag-aaway. Then the one boy said, I'm 5 years old. At sasabihin ng isang bata, 5 taon na ako. And another bata said, I'm 6 years old. At yung isang bata sasabihin, ako 6 na taong gulang na. Then this boy said, my father is 35 years old. At sasabihin ng isa, yung tatay ko 35 years old na. Then he said,
my father is 40. Yung tatay ko 40 na. Then he get angry. At nagalit siya? Then he said, my grandmother passed away. Yung lola ko patay na. You win. What's the matter? Kaya, anong bagay po yun? Is it important? Mahalaga ba yun? Oh, you win. What is that? Sige, panalo ka na. Pero ano yun? If we insist and vote to be greater than others, so childish. Kung pagpipilitan po natin yung na maging dakila pa kaysa sa iba, yun po ay gaya ng isip bata. The children fight over small things, and they get easily upset over the small things. Kaya yung mga bata po, mahilig po silang pag-awayin yung maliliit na bagay at mabilis po silang magalit sa maliliit na bagay. In our Christian life, we have to serve each other. Kaya sa ating buhay Kristiyano, dapat po nating paglingkuran yung isa't isa. We should be humble more than others. Dapat po tayong maging higit na mapagkumbaba kaysa sa iba. That's the best way to love one another. At yun po yung pinakamainam na paraan para mahalin po yung isa't isa. Tama po ba? Then other people will know we are real Christian. At malalaman po ng ibang tao na tayo talagang mga Kristiyano. The verse 35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. If we fight who is greater than others, other people will say, you said you are Christian, but why you hate your members and you argue and you are not humble? Kaya kung pagtatalunan po natin kung sino yung pinakadakila, sasabihin sa atin ng mga hindi ligtas na tao na, di ba, isa kang Kristiyano, di ba kapatid mo yan? Ba't kayo nagagalit? Ba't kayo nag-aaway-away? But when the newcomer comes to our church, we serve each other and we are so humble and we love each other, then they know you are different. Kaya kapag kami bagong tao na pumunta sa church natin at ating pong pinaglilingkuran yung isa't isa, minamahal po yung isa't isa at nagpapakumbaba po tayo sa isa't isa, sasabihin nila na, kakaiba ito. Tama po ba? So I really hope and pray we achieved this verse in this year more. Kaya umaasa po akong nananalangin na atin pong maisasagawa ito pong bersikulo na to ng higit pa. So like Jesus served us, let us serve each other and love each other. Kaya kung paano po tayong pinaglingkuran ni Jesus, ganun din po natin paglingkuran yung isa't isa at mahalin yung isa't isa. Let's pray. Manalangin na po tayo.